Ama, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po, Lord, na ginamit niyo po ako, Lord, upang mamahagi ng iyong mga salita. Tulungan niyo po ako, Lord, na mabahagi po ang inyong salita ayon sa inyong kagustuhan, Lord. Tulungan niyo po ako na mag-glorify ko kayo sa lahat ng aking gagawin. Tulungan niyo po ako may bahagi po ang inyong mga salita upang maunawaan po ng lahat ng makikinig at manonood po ng video ito upang maipahayag ko ang inyong mensahe, Lord, ng kaligtasan. Tulungan niyo po kami mapalapit sa inyo at makilala kayo ng buong puso. Tulungan niyo po kami, Lord, na mamuhay ng kahaya-haya sa inyong paningin. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y dadako sa libro ng Mateo. Ang magandang balita ayon kay Mateo ay naglalahad na si Jesus ang katuparan ng pinangakong pagliligtas ng Diyos sa mga kalat ng lumang tipan sa mapamagitan ng paggamit ng maraming talatang hangot sa lumang tipan. Binigyan din ng sumulat ng aklat na ito na si Jesus na taga Nazaret ang hinihintay ng manunubos ng bansang Israel, ang bayang hinirang ng Diyos. Subalit, kahit na si Jesus ay sininang at namuhay sa lupain ng mga Judyo, ang magandang balitang ito ay hindi lamang para sa kanila, kundi para sa lahat ng tao. Maingat na inilalatag sa aklat ni Mateo ang mga pangyayari sa buhay ni Jesus. Ang pagsilang, ang pagbautismo, at ang pagtukso sa Kanya. Ang Kanyang pangangaral, pagtuturo, at papagaling ng mga tao sa Galilea at sa iba pang mga lugar. Inilalahad din dito ang paglalakbay ni Jesus mula sa Galilea hanggang sa Jerusalem, at ang mga pangyayari sa loob ng huling linggo ng kanyang buhay dito sa lupa. Ito ay nagtatapos sa kanyang pagkapako sa krus, muling pagkabuhay, at pagsusugo sa kanyang mga alagad. Sa aklat na ito, si Jesus ay pinapakilala bilang dakilang guro na may kapangyarihang magpaliwanag ng kautusan ng Diyos at mga aral tungkol sa kaharian ng langit. Ang mahalagang turo ni Jesus na nilalaman ng aklat na ito ay nahahati sa limang pangkat. Una, ang sermon sa bundok na tumatalakay sa mga katangian, tungkulin, karapatan at kahihinatnan ng mga taong pinag-aarian ng Diyos. Kabanata 5 hanggang 7. Sa pangalawa, mga tagubilin sa 12 alagad tungkol sa kanilang mga dapat gawin, kabanata 10. Sa ikatlo, mga talinghaga ukol sa paghahari ng Diyos, kabanata 13. At sa pang-apat, mga turo tungkol sa kahulugan ng pagiging alagad, kabanata 18. At ang pang-5, mga turo tungkol sa pagiging wakas ng kasalukuyang panahon at sa nalalapit na paghahari ng Diyos, kabanata 24 hanggang 25.
Pinapaniwalaang isinulat ni Mateo ang aklat na ito unang-una para sa mga Hudyo upang sila'y sumampalataya na si Yesu Kristo ang katugunan ng matagal na nilang hinihintay na pagliligtas ng Diyos sa kanyang bayang pinili. Talaan ng mga ninuno ni Yesu Kristo. Ito ang talaan ng mga ninuno ni Yesu Kristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Mula kay Abraham hanggang kay Haring David, ang mga ninuno ni Jesus ay sina Abraham, Isaac, Jacob, na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Juda na ama ni Pares at Sarah kay Tamar. Pares, Esrom, Aram, Aminadab, Naason, Salmon, Boaz na anak ni Salmon kay Breham, Obed na anak ni Boaz kay Ruth, at Jesse na ama ni Haring David. Mula naman kay Haring David hanggang sa naging biyag ang mga taga-Juda sa Babylonia. Ang mga ninuno ni Jesus ay sina David, Solomon na anak ni Haring David sa asawa ni Urias, Rehoboam, Abias, Asa, Jehoshaphat, Joram. Oseas, Yotam, Akas, Ezekias, Manases, Amon, Josias, Jeconias at ang mga kapatid nito. At pagkatapos na sila ay maging biyag sa Babylonia hanggang sa ipinanganak si Jesus, ang mga ninuno niya ay sina Jeconias, Salatiel, Zerubbabel, Abiud, Eliakim, Asor, Sadok, Akwim, Eliud, Eleazar, Matan, Jacob, at si Jose na asawa ni Maria. Si Maria ang ina ni Jesus, ang tinatawag na Kristo. Sa makatuwid, may 14 na salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkabiyag ng mga Israelita sa Babylonia at 14 din mula sa pagkabiyag sa Babylonia hanggang kay Kristo. Ito ang naganap ng pinanganak si Yesu Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago silang makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil sa isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang iniisipan nito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo.
magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ng Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi niya silipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki. At Jesus ang pinangalan ni Jose sa sanggol. Ang pagdalaw kay Jesus. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang pinanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligali, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya't tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan at sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Tumugon sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na namamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, palahim na pinatawag ni Herodes ang mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin, hahanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan niyo siya, pagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Pagkarinig sa piling ng hari, sila ay nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nangunguna sa kanila mula pa sa silangan ay tumigil sa tapat ng pinaroroonan ng bata. Ganoon na lamang ang kanilang kagalakan na makita ang bituin. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Nang papauwi na ang mga pantas, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes, kaya't nag-iba na sila ng daan pauwi. Ang pagtakas papunta sa Egypt. Pagkalis ng mga pantas,
Nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, "Bumangon ka't dalhin mo agad sa Ehipto ang iyong mag-ina at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi, sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin." Bumangon nga si Jose at nang gabi ring yun, dinala niya sa Ehipto ang kanyang mag-ina. Doon sila'y nanirahan hanggang sa mamatay si Herodes. Sa gayon, natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Pinapatay ang maliit na batang lalaki. Galit na galit si Herodes na malaman niyang naninlang siya ng mga pantas. Kaya't pinapatay niya ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at sa palibot nito mula sa gulang na 2 taon pababa, batay sa panahong sinabi sa kanya ng mga pantas. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias. Narinig sa Rama ang isang tinig ng pananangis at ng malakas na panag-uwi. Tinatanggisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Ayaw niyang paaliw sapagkat patay na sila. Ang pagbalik mula sa Ehipto. Pagkamatay ni Herodes, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon habang siya ay nasa Ehipto. Sinabi sa kanya ng anghel, "Bumangon ka, dalhin mo na sa Israel ang iyong mag-ina, sapagkat patay na ang mga nagtatangka sa buhay ng bata." Kaya't bumangon nga si Jose at dinala sa Israel ang kanyang mag-ina. Ngunit nang mabalitaan niyang nag-aayos sa Judea si Arquelao na anak ni Herodes, natakot siyang pumunta roon, at dahil binigyan siya ng babala sa kanyang panaginip, sila ay tumuloy sa Galilea at doon nanirahan sa bahay ng Nazaret. Sa gayon, natupad ang sinabi ng mga propeta, "Siya'y tatawaging Nazareno." Ang pangangaral ni Juan na tagapagbautismo. Nang mga panahong iyon, dumating si Juan na tagabautismo sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Ganito ang kanyang sinabi, "Magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit." Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaias nang sabihin niya, "Ito ang pahayag ng isang tao sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas ng kanyang lalakaran. Gawa sa balahibo ng kamelyo ang damit ng pan, at sa balat naman ng hayop ang kanyang sinturon. Ang kanya namang pagkain ay balang at pulot pukyutan." Dinarayo siya ng mga tao mula sa Jerusalem, sa buong Judea, at
at sa magkabilang panig ng ilog Jordan. Pinapahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismuhan niya sa ilog Jordan. Nang makita niyang lumalapit din sa kanya ang maraming Pariseo at mga Saduseo upang mapabautismo, sinabi niya sa kanila, lahi ng mga ulpong, akala ba ninyo ay makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo'y talagang nagsisi, at huwag ninyong akalain na makakaiwas kayo sa parusa ng Diyos, dahil sinasabi ninyong ama ninyo si Abraham. Sinasabi ko sa inyo na kahit sa mga batong ito ay makakalika ang Diyos ng mga anak ni Abraham. Ngayon pa lamang ay nakaamba na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang patunay ng inyong pagsisisi, magpatalikod sa kasalanan. Ngunit ang darating na kasunod po ay magbabautismo sa inyo ng Espiritu Santo at sa apoy. Higit siyang makapangyarihan sa kanya kaysa akin, ni hindi man lamang ako karapat-dapat magdala ng kanyang sandalyas. Hawak na niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamali ang trigo, ngunit ang ipa ay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Binautismuhan si Jesus. Dumating si Jesus sa ilog Jordan mula sa Galilea upang mapabautismo kay Juan. Ngunit tinangka ni Juan na pagilan siya at sinabi, ako po ang dapat pagpabautismo sa inyo. Bakit kayo nagpapabautismo sa akin? Subalit sumagot si Jesus, hayaan mo ito ang mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya't pumayag din si Juan. Nang magpabautismo si Jesus, agad siyang umahon sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumapo sa kanya, at isang tinig mula sa langit na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Ang pagtukso kay Jesus. Pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksin ng Diablo. Siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya't siya ay nagutom. Dumating ang Diablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Pagkatapos dinala siya ng Diablo sa Jerusalem
ang banal na lungsod at pinatayo sa taluktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ang kanyang mga anghel ay tatagubilin sa kanilang mga kamay, ika'y aalalayan nang sa mga bato'y paamoy hindi masaktan." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong susubukan ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at pinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng daigdig at ang karangyaan ng mga ito. Sinabi ng Diablo sa kanya, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin." Kaya't sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin, at siya lamang ang dapat mong paglingkuran." Pagkatapos iniwan na siya ng Diablo, dumating naman ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran nila. Ang simula sa paglilingkod ni Jesus sa Galilea. Nang mabalitaan ni Jesus na binilanggo si Juan, bumalik siya sa Galilea, ngunit hindi na siya sa Nazaret nirahan, kundi sa bayan ng Capernaum na nasa baybayin ng lawa ng Galilea na sakop ng Zebulun at Naphtali. Sa gayon natupad ang sinabi ng propeta Isaias, lupain ng Zebulun at lupain ng Naphtali, daanang papunta sa lawa, sa ibayo ng Jordan, sa Galilea ng mga Hentil. Ang mga tao nasa kadiliman ay nakakita ng manining na ilaw. Sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan ay sumikat ang liwanag ng kamatayan. Sumikat ang liwanag. Magmula noon ay nangaral si Jesus. Itinuro niyang magsisi kayong at talikuran ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Ang pagtawag sa apat na mangingisda. Minsan naglalakad si Jesus tabi ng lawa ng Galilea. Nakita niya naghahagis ng lambat sa lawa ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag ding Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao." Noon doon, iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya ng paglalakad at nagkita rin niya ang mga kapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, at sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at nag-aayos ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at
ng kanilang ama at sumunod kay Jesus. Pangangaral at pagpapagaling ni Jesus. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Nagtuturo siya sa mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahain ng Diyos. Pinapagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman ng mga tao. Ang balita tungkol sa kanya ay kumalat sa buong Syria, kaya't dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga nahihirapan dahil iba't ibang karamdaman. Kaya't dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga nahihirapan dahil sa iba't ibang karamdaman. Mga sinasapian ng mga demonyo, mga may epilepsya at mga paralitiko. Silang lahat ay kanyang pinagaling. Dahil dito, sinusundan siya ng napakaraming tao buhat sa Galilea, sa Decapolis, Jerusalem, Judea at maging ibayo ng Jordan. Ang sermon sa bundok nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at siya'y nagsimulang magturo sa kanila.
sinasabi ko naman sa inyo ang sino mang nabubuo sa kanyang kapatid ay mananagot sa kanyang ang mahabag sa kanyang kapatid ay mananagot sa kataas-taasang kapulungan ng mga hukbo at sino mang magsabi sa
sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mangamba kapag kayo ay nangangamba. Huwag niyong sabihin, saksi ko ang laot, sapagkat ito'y trono ng Diyos. O kaya saksi ko ang lupa, sapagkat ito'y kanyang tuntungan. Huwag din ninyong sasabihin, saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito ay lungsod ng dakilang hari. Huwag mo ring ipagmumba ang iyong ulo, sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo ay hindi mo kayang paputihin o pwedeng salahin mo. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat anumang sumpang idaragdag dito ay buwan na sa masama. Katawan laban sa paghihiganti.
sinasabi